Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Meta or Facebook page, Attorney Ricky Tumutorgo. Follow na po kayo. Ito mga kabunyog, pag-usapan natin itong ano, ah, bagong development. Okay, maganda ito. At least sa wakas nabuo na ang Ethics Committee. Hmm? Ang tagal ang tagal na nitong dapat ginawa eh. Ito yung ginagamit na rason ni ito ang ginagamit na rason ni Senador JB Ejercito. Bakit hindi niya maaksyonan yung final na ethics complaint laban kay Chis Escudero? Sabi ni Senador JB Ejercito na siyang chairman ng Ethics Committee, wala naman akong miyembro. Paano ko naman didinggin yung ano, paano naman ako maghi-hearing tungkol dun sa kaso kay ano, kay Chis Escudero? Wala naman akong miyembro. Ako lang naman, na-designate lang ako as chairman. Kaya lang ang tanong naman sa kanya, bakit ngayon din lang siya nagsabi na wala siyang miyembro? Anyway, mabait naman yan si JB Ejercito. Siguro lang hindi niya naisip na napaka-importante niyan ng kanyang komite. Ang daming problema ang Senado na kailangang disiplinahin yung mga senador na miyembro nila. Oh, yan si Chis Escudero nga. Oh, halimbawa, yan si Chis Escudero. Tumanggap ka ng 30 million na campaign contribution galing sa isang kontraktor. Oh, ano yon? Hindi dapat yon na ginagawa ng isang senador. Kaya dapat lang talagang tama lang yung may nag-file ng ano sa kanya, ethics complaint, si Attorney Marvin Aceron. Tapos si ano naman, si Bato de la Rosa, hanggang ngayon absent pa rin. Talagang may ano, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, by May, posibleng mag-file na siya ng ethics complaint diyan. Hindi na pwede yan. O ibig sabihin, napaka-importante ng committee na yan, yung ethics committee. Kaya lang matagal, hindi nilagyan ng miyembro daw. Sabi ni, hindi kasi naman siya nagsabi. Kaya lang, ah, nung si Attorney Marvin Aceron na nag-file ng kaso laban kay Chis Escudero sa Ethics Committee, ay kinasuhan na rin si JB Ejercito dahil sa pagpapabaya sa trabaho niya bilang chairman ng Ethics Committee. O yun, naobliga na ngayon ang Senado na buuin ang Ethics Committee. Ayan. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon ng mga miyembro ang Ethics Committee. Na-constitute na kumbaga ito. So handa na itong mag-hearing. Ang mga members nito ng Ethics Committee, tingnan nga natin. Ang mga miyembro ng Ethics Committee, ito. Oh, ang chairperson si JV Ejercito, vice chairperson si Kiko Pangilinan. Yun, maganda. Magaling. Kasi abogado si Kiko Pangilinan. Ang mga members, si Risa Hontiveros, si Tulpo Erwin, ang members din sila Joel Villanueva, si Bongo at saka si Bato. Oh. Pero itong ano, itong si Kiko, JB Ejercito, Hontiveros, Tulpo, okay to. Ito lang tatlo ang medyo questionable ito. Magme-member ito sa Ethics Committee, itong tatlo na to. Pero anyway, apat naman yung matino. Si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, JB Ejercito. Pwede na yan. Pwede na yan. Kaya ano, sa wakas mga kabunyog, abangan natin. Posible nang mag-hearing sa kaso ni Escudero. Yan. Dapat naman talaga disiplinahin nila si Escudero. Unethical 'yon. Yung ginawa niya na 'yon, na tumanggap ng ano, ng campaign contributions. Kaya tama lang 'yan. At maghanda na rin ang Ethics Committee by May magpa-file ng ethics complaint si dating Senador Sani Trillanes kontra kay Bato de la Rosa dahil sa patuloy nitong pag-absent. Yun, tama rin lang yun. Nakabunyog mga kababayan. Kaya maganda naman at na-constitute na itong ethics committee. Itong anong ito, committee ito, marami itong kakaharapin. Hindi lang yan. Sila ah, sila Marcoleta, posibleng may mag-file din diyan na ano, na ethics complaint. Yung mga ginagawa nila yan sa West Philippine Sea, yang ano na yan, ano yan eh. Ano ba yan? Tama ba yan na ginagawa ng senador ng Pilipinas? Sila Ruben Hood Padilla?
Puwede yan, magandang filean yan ng ethics, ano, eh, ethics complaint, eh. Senador kayo ng Pilipinas, ganyan yung ano niyo, ganyan kayo umasta diyan, pinagtatanggol pa ninyo ang China. Ano yan, eh, pagtatraydor sa Pilipinas. Hmm, Puwede sigurong maging ano yan, puwedeng ano, maging maging basehan yan sa pagfa-file ng ng ano, ng ethics complaint, kasi pagtatraydor, eh, pagtatraydor. At saka may tiwala pa ba ang mamamayang Pilipino sa ganyang senador? Kung sila'y nag-ano, mas pinagtatanggol nila ang China? O mukhang ano, puwedeng i-consider 'yan, puwedeng i-consider. Kasi ang mga senador, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman sila impeachable official. So, may tanong, papaano sila tatanggalin? Kung ang presidente, vice presidente puwedeng matanggal sa pamamagitan ng impeachment, yung ombudsman, impeachment 'yan. Yung mga commissioners ng COMELEC, mga justices ng Korte Suprema, impeachment 'yan. Ang senador, hindi. Papaano? Saka yung mga kongresista, sa Ethics Committee. Kung may nagawa silang ano bang mga grounds sa impeachment? Ang mga grounds sa impeachment, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, ano yun, matataas na level ng ano yun, ng mga grounds. Pero sabihin natin na pagpasok din dun sa Ethics Committee, betrayal of public trust. Ibig sabihin, nawala na ang tiwala ng publiko dahil sa mga ginagawa mo. Imagine mo, pagtanggol mo ang China kaysa sa sarili nating bansa. Ay, di ba ano yun? Katraydoran yun. Nawawala na ang tiwala sa'yo ng mamamayang Pilipino diyan at violation ng Constitution 'yan. Mas pinagtatanggol mo ang dayuhan kaysa sa sarili nating bansa. Ano 'yan, eh, mukhang mga grounds 'yan sa impeachment. Puwede 'yan, sa impeachment, sa ethics complaint. Kaya talagang ano, puwedeng magiging busy itong ethics committee na ito ni Senador JB Ejercito. Buti na lang ang vice niya ay si Kiko Pangilinan na isang abogado at alam nating, ah, ah, actually kung si Kiko Pangilinan ang naging chairman niyan, magaling sana. Kaya lang siyempre marami na ring hawak na komite si Senador Kiko, kaya buti na rin, puwede na rin 'yan si JB Ejercito. Kaya lang talaga dapat aksiyunan niya, hindi yung ang tagal umaksyon. O kung hindi pa siya ikinaso ni ano, ni Attorney Marvin Aceron, parang hindi pa mabubuo yung ethics committee, eh. Anyway, abangan na natin ang susunod na mangyayari sa ethics committee ng Senado.